Okay, ganito yun. Big shoutout nga pala dyan sa mga asawang babae. Mga asawang babae. Sa Bisaya kasi pagka sinabing asawa, automatic yan, babae yung tinutukoy yan. Kasi pagka lalaki kasi sa Bisaya, bana naman eh. Rito sa mga Tagalog kasi asawa, pwede babae, pwede lalaki. Ayan. Sa ano tayo? Sa mga babae. Sa mga asawang babae dyan na galit na galit pag nag-workout yung mga asawa nilang lalaki. Mali yun. Huwag niyong pagbawalan na mag-ensayo yung asawa niyong lalaki. Bakit? Sa mga taong nag-e-exercise at saka sa hindi nag-e-exercise, malaki talagang kaibahan. Sabi ka rin, hindi naman ako medical expert, hindi rin ako, basta chismis lang to, napapanood ko lang to sa mga video, kaya ganito. Medyo duda naman kayo sa akin na video bias ako kasi nga isa ako, lalaki rin ako, tapos nag-i-exercise ako, kaya ang sasabihin ko talaga lahat parang pabor sa amin. Kaya ang solusyon mong pwedeng gawin yan, mag-research kayo, nandiyan naman si Google eh. Pag malusog yung asawa yung lalaki or yung sabihin natin, okay, yun lalo na pagka yun yung asawang lalaki yung nagtatrabaho, pero pagka tayo yung nagtatrabaho tapos yung asawa yung lalaki yung nasa bahay, ay pakainin nyo ng pakainin, painumin nyo ng painumin para mapabilis ang buhay. Ganun lang yan. Pero pagka sila yung nagtatrabaho, suportahan nyo kung maglaan ng oras para mag-ensayo. Yun na nga. Pag nagkakaedad na yung lalaki, kadalasan tumataba. Bakit? Kasi nabawasan niya yung physical activity. Hindi kagaya ng mga kabataan pa. Kami nga noon, kabataan, kahit pagaling magtatrabaho maghapon sa palayan, anong trabaho man yung ginagawa na pagdating ng hapon, dali-dali pa rin niyang magpunta ng court para maglaro ng basketball. Kaya kahit lumamon ng lumamon, hindi talaga basta tataba. Kasi nga, lahat ng mga kinakain nagagamit din bilang energy. Yun yung calories. Ang calories kasi yun yung total energy sa lahat ng mga kinakain natin sa maghapon, galing sa fats, galing sa carbs, galing sa protein. Basta lahat ng kinakain. Basta lahat, energy pala yan. Energy yun galing sa lahat ng mga isinalpak sa ating katawan. Kahit pa kape, kape basta may asukal pero kape lang na walang asukal, walang calories yun. Saka basta lahat ng ipinasak natin sa bunganga natin may energy na yun, may calories or may lamang energy. Kaya ganun yun. Kaya pagka nagkaedad ka na, nabawasan yung physical activities mo, matik talaga yung tataba. Sabi ng iba, bumagal daw yung metabolism. Sabi naman ng iba, hindi raw bumagal yung metabolism. Nabawasan lang yung physical activities. Kaya gano'n. Kahit saan doon yung tama, parehas lang naman ibig sabihin nun. Kaya huwag nyo namang pagbawalan. Kasi pagka healthy nga yung lalaki, kung gaano yan kasi pag bumarurot ng kabataan pa, manumbalik yan pagka magiging healthy yung isang tao. Kasi nga, pag healthy ka, maganda yung blood flow mo, dugo pa rin yung nagdidikta para gumaganito kahit paaga panakan ba? Hirap kasi yan, hindi naman kasi tayo medical expert kasi. Basta ganun na yun, huwag kayo magulo. Sa halip na pagbawalan nyo, suportahan nyo na lang. Gawan nyo pa ng meal plan or tawag dito, mga pagkain ba, pagandahin yung mga pagkain ba para magiging healthy. Hindi lang yung asawa yung lalaki ng ensayo yung magiging healthy, buong pamilya nyo pa yung magiging healthy. Kasi maganda yung mga kinakain, healthy foods yung mga kinakain. Yun naman yung kagandahan doon. Sa halip na pagbawalan nyo, suportahan nyo na lang. Kasi kaysa pagbintangan nyo pag nagpunta sa gym, para saan yung pagpaganda ng katawan, babae o ano pa ba, hindi yun. Huwag kayong negative, dapat positive. Isipin nyo, kaya nagpaganda ng katawan yung asawa yung lalaki para ano ba tawag nito, makapagtrabaho ng maayos,
makaiwas sa mga pangkaraniwang sakit, lalo na sa high blood at saka diabetes. Yun yung pinaka-common eh. Maliban lang talaga doon sa mga matitinding sakit, kahit pa yung mga nag-i-ensayo matamaan, pero yung mga pangkaraniwan lang, yung basic na ano, hindi basta-basta ganun. Tsaka isa pa, mas maganda na rin yung magbuhat kaysa mag-inom. Subo yan ng inom, gagastos yan ng libo-libo na lang, hindi na lang natin hindi libo-libo. Eh kung nagbubuhat yan, yung ginagastos niya doon, pagbayad sa gym, sobra-sobra pa. Mayroon pang pambiling pagkain. Pag nag-inom yan, bihira lang naman yung taong nag-inom na tawag nito, mag-isa lang sa bahay, maghanap pa rin ng kasama, bibili ng pulutan. Tropa lang yung kasama mamulutan. Eh kung nagbubuhat yan, lahat ng budget niyan ibili ng pagkain, di kayo lahat pa yung makakakain, buong pamilya pa makakakain. Yun naman yung kaibahan. Bigla ako naging eksperto dyan. Eh wala naman akong pamilya. Pero gano'n na nga, naisip ko na nga yan. Kaya gano'n yun. Kasi dati, pagka ako, nagtitipid sa pagkain, pero pag nayaya ng inom, ang yabang ko pagdating sa inuman. Hindi ako bumibili ng isang bote lang. Hindi rin ako bumibili ng pulutan na halagang 100 lang. Mayabang ako eh. Pero nandun po ako pagdating sa ganun eh. Ngayon, nandito na ako sa ganito, fitness. Nagbago na rin yung pananaw ko dyan. Kapag isip-isip ko, bakit ba paglaanan natin ng maraking pera yung bisyo na yan? Wala namang maano. Kasi yun na, nakikita nga natin yan. Hindi lang naman yan. Diba? Pag nagiinuman yun, tapos yung mga bata po dumadampot doon sa pulutan, sisitahin natin, pagalitan natin. Huwag kasi pulutan namin yan. Parang ano. Kaya nga dumampot yung bata kasi gutom eh. Eh baka nga, hindi ganun kaganda yung nagiging ulam niya sa pagkain. Kasi nga nagtitipid pagdating sa pagkain, pero sa barkada, tindi yung mamili ng pulutan. Lechon, ihaw-ihaw, inihaw. Tapos ang pagkain sa bahay, noodles, lagyan lang ng malunggay. O kaya sardinas, lagyan ng itlog. Eh, maswerte naman din yun. Pero yung ano kasi, tawag nito, pag lagi na lang, hindi na rin naman ganun maganda. Baka naguguluhan ako doon. Basta ganun na yun, hindi natin pataasin yung kwento. Sabi pagka nag-i-ensayo yung asawa ng lalaki, nag-gym, huwag yung isipan ng hindi maganda na ano, mamahe, ganito ganyan may. Tapos pag bumagal na kung barorot yung asawa niyong lalaki, kasi nga mataas yung blood pressure, may diabetes na, hindi na ganun pumapalo, pagdudahan nyo parang baka may iba, hindi nyo naman naitanong kung anong kadahilanan kung bakit nagkaganon. Hindi nyo naisip na baka pala may high blood na or diabetes na, kaya ayaw nang pumalo si Manoy. Yun yung pakaangkaan doon sa part na yun eh. kung ano na, kung ilang years na nag-i-ensayo, tapos pagdating sa barurot, nandalang na lang, eh doon ka na magduda kasi napakalusog niya. Ibig sabihin may kaya nang talagang bumarurot, bakit hindi? Saka ka na magduda. Pero pagka wala sa kondisyon yung asawa nyo, tapos hindi na makapagbarurot, o kaya mga ngalahati na lang, tapos pagdudahan nyo pang may iba, kaya ganun, ipa-check up nyo muna. May diabetes na high blood, kaya hindi na function na maigi si Manoy. Ganun yun. Hindi yung puro lang kayo duda na may ganito ganyan. Pero pagka sobra-sobra rin naman, yung sobrang baba naman din ng body fats, hindi na rin siya healthy. Yung testosterone mo bagsak na rin. Kaya ano, tamang body fats percentage lang. Yung pang beach na katawan ba,
konting kita yung abs. Yun yung basta 10 to 15% na body fats, yun yung tinatawag nilang healthy body fats percentage. Yun. Kahaba na yung sinasabi ko, wala namang kapararakan to, kaya basta yun na yun. Huwag kayong magulo.